Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes. Garantisadong mabilis lang to. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na handa siyang sagutin ang anumang aligasyon kung may maghahain ng panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Pero giit ng bise, naaalmahan niya ito kung gagamitin ang impeachment process para makakuha ng pabor ang mga mambabatas pagdating sa national budget. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillar. Bagamat handa sa posibilidad ng panibagong impeachment complaint laban sa kanya, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi siya mananahimik kung magiging budget-driven racket ang impeachment process. Sa isang pahayag, iginiit ng bise na ginagamit umano ang impeachment bilang bargaining chip o bentahe sa pakikipagsundo para sa 2026 national budget. Anya, Pebrero pa lang noong 2024, may ilang mamabatas nang nagsabi sa kanya na may nag-iikot para mangalap ng pirma para sa impeachment kapalit ng budget allocations, tulad din na Senator Cheese Escudero at Navotas Congressman Toby Chanco. Para kay Duterte, hindi prinsipyo kundi presyo ang nagtulak sa mga mambabatas para maghain ng impeachment complaint. Dagdag ng bise, ginagamit na naman ang impeachment bilang pang-pressure bago may pasa ang 2026 national budget. Giit niya dapat nang tigilan ang pagbalot sa issue gamit ang salitang good governance. Lumabas ang kanyang pahayag matapos sabihin ni Bayan Chairperson Teddy Casino na may mga progresibong grupo at civil society organizations na naghahanda ng panibagong impeachment complaint laban sa kanya pagdating ng February o kapag tapos na ang one-year ban. Ayon kay Casino, kabilang pa rin sa mga isasampang reklamo ang umano'y paggamit ng confidential funds na itinuturing nilang betrayal of public trust. Matatandaan na noong Hulyo, ipinahinto ng Supreme Court ang impeachment trial laban kay Duterte sa Senado dahil nilabag nito ang probisyon sa saligang batas na nagbabawal ng multiple impeachment proceedings sa loob ng isang taon. Nilinaw ng korte na maaari lamang magsampa ng bagong reklamo simula February 6, 2026. Naghain naman ng motion for reconsideration ang House of Representatives dahil naaayon nila sa saligang batas ang kanilang impeachment proceedings at batay umano sa factual errors ang desisyon ng Korte Suprema. Samantala, ang malapit na kaalyado naman ng bise na si Senator Ronald Bato de la Rosa ay binalaan ni former presidential spokesperson Harry Roque na lumabas na umano ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Roque na mayroon ng warrant of arrest at huwag hayaan na dukutin siya. Dapat anyang igiit ng senador ang kanyang karapatan na humarap muna sa Korte ng Pilipinas. Hindi naman tinukoy ni Roque kung saan nanggaling ang impormasyon. Pero matatandaan na noong Nobyembre, sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may inilabas ng warrant of arrest ang ICC laban kay De La Rosa. Nagsilbing hepe ng pambansang pulisya si De La Rosa na siyang nanguna sa kampanya kontra droga ng Duterte administration. Michelle Guillar para sa All TV News, Channel 2. Ipinahayag ng Transport Group na Manibela na tuloy ang kanilang 3 araw na transport strike mula bukas hanggang Huwebes. Dahil yan sa mga hinaing nila sa LTO at LTFRB sa mabagal na registration at ang umiiral umano na lagayan o payola. Narito ang report. Sawa na sa patuloy na panggigipit, korupsyon at kawalan ng konkretong tugon mula sa pamahalaan ang grupong Manibela. Kaya naman tuloy ang 3 araw nilang transport strike. Sigaw ng grupo na sila pang mga tsuper at operator ang nahihingian ng pamasko na dedehado sa mga lagayan at payola. Ilang Pasko na raw silang humihiling para sa maayos na kabuhayan. Panawagan natin sa ating mahal na Pangulo, sa DOTR, sa LTFRB, sa LTO at sa iba pang ahensya na may kinalaman sa pampublikong transportasyon. Parin niyo po ang aming mga prangkisa, makapagparehistro at nang sa ganon ay makapaghanap buhay po kami ng maayos
at makapagserbisyo po sa taong bayan. Bagamat kinikilala nila ang utos ni Pangulong Marcos sa Department of Transportation na reviewin ang mga reklamo, ani Balbuena, hindi ito ang realidad na nararanasan ng mga tsuper sa araw-araw na pamamasada. Inilahad ng grupo na matagal nang nakakaranas ang mga tsuper ng biglaang suspensyon ng lisensya at mabibigat na multa na parusa imbes na pag-aayos ng sistema. Idinagdag nilang nananatili pa rin ang kulturang payola sa ilang tanggapan, dahilan upang mapilitang makipagtransaksyon na lamang ang mga ordinaryong tsuper para makapagtrabaho araw-araw. Bukod dito, libo-libong tsuper umano ang hindi makabiyahe dahil sa mabagal na paglabas ng mga dokumento at franchise renewal mula sa LTFRB at LTO. Una nang sinabi ng Malacanang sa Department of Transportation na tingnan ang hinaing ng grupo para masolusyonan. Para naman kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, bukas ang DOTR para sa dialogo. Inatasan na rin nito ang Land Transportation Office na magbigay ng rekomendasyon bukas din para tugunan ang hinaing ng grupo. Magpapakalat naman ang mga pulis para sa major transport hubs sa Kamaynilaan at tutulong sa biyahe ng mga commuter na mahihirapang sumakay. Ilang mga universidad din ang nag-shift muna sa asynchronous mode o online learning para makaiwas ang mga estudyante sa hirap ng pagko-commute. Nagbigay abiso na ang University of the East, TUP, Trinity University of Asia at FEU High School. Magtatagal ang transport strike ng 3 araw hanggang December 11. Sa iba pang mabibilis na balita, sasakyan nalaglag sa bangin dahil sa sama ng panahon sa Balamban, Cebu. Transmission line sa bahagi ng Sultan Kudarat nagliyab. Malawak ang brownout naranasan ng mga residente. At Pilipinas sumungkit ng 3 awards sa World Travel Awards. Abangan yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.